Hindi ako ipinanganak ng langit, Liu Ruyan. Ang landas ng mga taksil ay parang walang katapusang gabi. Pinapaalalahanan ni Big Orange ang lahat ng mga ninong, mag-follow at mag-like, at kikita kayo ng 5 milyong piso paglabas nyo ng bahay. Sa ika-5 taon ng engagement ko kay Liu Ruyan, palihim siyang nagdaos ng kasal sa isang estudyanteng lalaki. Pagdating ko, masigla silang naghahalikan sa gitna ng paghihiyawan ng mga tao. Nakita ko ni Liu Ruyan, lumitaw ang ngiti sa kanyang pulang labi at sinabi, ang bata ay gusto ng kasal. Huwag kang mag-alala, hindi pa kami nagparehistro ng kasal. Hindi ako umimik, tahimik akong tumalikod at umalis. Inakala niya na nagtatampo ako. Hanggang sa ipinost ng dalaga mula sa Beijing Circle, ang aming marriage certificate, si Liu Ruyan, sa kabila ng malakas na ulan, ay walang humpay na kumatok sa aking pinto. Binuksan ko ang pinto, may ngiti ng kasiyahan sa aking mukha, at sinabi rin, huwag kang mag-alala, hindi pa kami nagdaraos ng kasal. Bumaba si Yue mula sa itaas, nakasuot ng itim na strap top, at yumakap sa akin na parang naglalambing, DTV, so wala akong pangalan. Sa magulong kasalan, ang mga bisita sa ibaba ay nag-udyok sa bagong kasal na maghalikan. Ang estudyanteng lalaki na nakasuot ng suit ay may bakas ng pagkahiya sa kanyang mga mata. Niyakap ni Liu Ruyan ang kanyang lieg at unti-unting pinatindi ang halik. Walang imik akong nakatingin sa dalawang naghahalikan sa entablado. Ang kapatid ni Liu Ruyan ay lumingon at nakita ako, at sa pagkabigla ay sumigaw, Kuya, bakit ka nandito? Sa susunod na segundo, ang dating masayang kapaligiran ay biglang tumahimik. Lumapit ako kay Liu Ruyan. Ang nobyo ay natigilan at hindi malaman ang gagawin. Si Liu Ruyan ay hindi man lang nagpakita ng hiya sa pagkahuli ng kanyang fiancé. Nagpaliwanag siya, si Fu Yanji ay nagpupumilit na magpakasal sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi pa kami nagparehistro ng kasal. Ikaw lang ang magiging asawa ko. Magkababata kami ni Liu Ruyan, lumaki ng magkasama. Pagkatapos ng graduation, nag-engage kami sa ilalim ng ayos ng aming mga pamilya. Kilala siya sa bilog bilang malikot at gumagawa ng mga pagpapanggap sa iba't ibang lalaki na nagdulot sa akin ng matinding kahihiyan. Payapa akong tumingin sa kanya. Kinuha ko mula sa bag ko ang isang kwadrado na kahon ng alahas. Ito ang singsing na ibinigay ng pamilya ni Liu noong nag-engage kami. Balik sa iyo. Kinuha ni Liu Ruyan at pinaglaruan sa kanyang kamay, saka ngumiti ng may bahid ng panunuya. Para hiwalayan ako, naglalaro na naman ba tayo ng pagbalik ng singsing? Hindi ko pinalampas ang malalim na kawalan ng paniniwala sa kanyang mga mata. Liu Ruyan, simula ngayon, mawawala ng bisa ang ating engagement. Pagkatapos nito, magkaibang lalaki at babae na tayo. Agad nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Jay Bochang, ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang kanyang kapatid na si Liu Ruxue, na nakita na lalaki ang sitwasyon, ay mabilis na lumabas, Kuya, kalma ka lang. Hindi. Totoo ang kasal na ito. Naglalaro lang si Ate Ruyan. Sigurado akong ikaw ang talagang papakasalan niya. Hindi ako umimik, tahimik akong tumalikod at umalis. Nagmamadali siyang pinayuhan si Liu Ruyan, Ate Ruyan, bilisan mo, habulin mo si Kuya. Buong pagmamalaki sinabi ni Liu Ruyan, bakit ko hahabulin? Hindi naman ito ang unang beses na nangyari ang ganito. Babalik siya ng maayos pagkatapos ng ilang araw. Hindi mo naman dati pinapalaki ang ganito. Walang lalaking makakatanggap na ang taong mahal niya ay magpapakasal sa iba. Payo ko sa iyo, mas mabuti pang tingnan mo. Tumingin si Liu Ruyan sa labas ng pinto at bahagyang umiti ang kanyang magagandang kilay. Biglang hinila ni Fu Yanji ang kanyang damit at sinabi, pwede ko bang tingnan ang singsing? Pag-alis sa kasalan, tinawagan ko ang kaibigan kong si Guchen para mag-inom sa bar. Pagdating niya, nakita niya ang dalawang walang laman na bote ng red wine at naintindihan agad. Ano nangyari? Nag-away na naman ba kayo ni Liu Ruyan? May nakita na naman ba siyang artista o estudyanteng lalaki? Sa pagdinig ng pangalang iyon, parang tinusok ng karayom ang puso ko. Nakatalina siya ngayon. Pagkatapos niyang marinig ang buong kwento, kinuha ni Guchen ang bote ng alak at handa na itong ihampas sa babaeng iyon. Matagal mo na sana siyang tinapon. Gumawa ako ng grupo para sa iyo, at naroon ang lahat ng pinakamahusay na babae sa aming bilog. Mamili ka lang. Pupunta lang ako sa banyo.
Sa pasilyo, may isang babaeng nakasuot ng madilim na propesyonal na palda na hindi akma sa lugar. Nakasandal siya sa dingding, may sigarilyo sa kanyang maputing daliri. Mukha siyang mahirap kausapin. Marahil ay napansin niya ang tingin ko, kaya't kumunot ang noo niya at tumingin sa akin. Si Yui pala. Bakit siya narito? Lumapit ako. Yuzong, pahiram ng sigarilyo. Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi ka na naninigarilyo pagkatapos mong makasama si Liu Ruyan, hindi ba? Hindi ka ba natatakot na malaman niya na naninigarilyo? Hindi ako umimik. Lumapit siya, at sa isang nakakatawang tono ay sinabi, narinig ko na nagdaos siya ng ingranding kasal sa ibang lalaki ngayon. Naghiwalay na ba kayo? Kinuha ko ang sigarilyo at lighter na ibinigay niya. Mabilis na sinindihan at dahan-dahang nagbuga ng usok. Umiti ako ng bahagya at sinabi, Yui, sa bahay ko ngayong gabi. Nagkatitigan kami. Malalim na ang ibig sabihin ng mga salita ng mga matatanda. Pinatay ni Yui ang sigarilyo at mumiti ng bahagya. Bigla akong naalaala na hindi siya ang uri ng babae na basta-basta sa aming bilog. Handa akong magpaliwanag, ngunit sa aking gulat ay pumayag siya. Pagkatapos kong buksan ang pinto gamit ang fingerprint, agad ko siyang idinikit sa pader at hinalikan. Yui, aso ka ba? Dahan-dahan sa kagat. Bahagya siyang kumunot ang noo. Hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagsasalita? Sa oras na ito, ang dapat mong gawin ay hindi ako makapagsalita. Isang gabing puno ng kaguluhan hanggang sa medyo nawalan na. Ako ng boses. Pinadama ko sa kanya sa pamamagitan ng aking mga kilos kung ano ang ibig sabihin ng isalita ang nagdudulot ng kapahamakan. Nagtapos lamang ito kinabukasan ng umaga. Sa oras na iyon, nagring ang telepono. Nakasandal ako sa gilid ng kama nang may kasiyahan at inabot ang telepono sa kama. May narinig akong tawa sa tabi ko. Kinuha ni Yui ang telepono. Nakita niyang video call mula kay Liu Ruyan at agad na sumama ang kanyang mukha. Ibinigay niya sa akin ang telepono. Sinagot ko ang tawag. Mumiti si Liu Ruyan ng walang pakialam. Hindi mo ba sinabi kahapon na magkahiwalay na tayo? Bakit, wala pa isang araw, pinuntahan mo na ang tatay ko para sabihin ang masama tungkol kay Fu Yanji? Sino ang pumunta sa tatay mo? Baliw ka ba? Ang aga-aga pa, nagpapapansin ka na dito. Ang aking boses na medyo paos ay nakakuha ng kanyang pansin. Nagtatakang tanong ni Liu Ruyan, nilalamig ka ba? Umiti ako. Hulaan mo. Nakuha niya ang ibig sabihin ng aking sinabi. Bigla niyang itinaas ang kanyang boses at nilapit ang telepono. Nasaan ka? Sino ang kasama mo ngayon? Liu Zong, wala na tayong relasyon. Kung nasaan ako at kung sino ang kasama ko, wala kang pakialam. Ayoko talagang kausapin siya, kaya't direkta kong pinutol ang video call. Sa bar, sumama ang mukha ni Liu Ruyan. Tanong ng kapatid niya, ate, binaba ni Ji Bochang ang tawag mo. Seryoso ba siya na gustong wakasan ang engagement? Sumagot ang assistant, imposible. Lumang taktika na iyan para takutin si ate Ruyan. Kung talagang wawakasan niya ang engagement, magagawa ba niya iyan? Malinaw na nagpapanggap lang siya. Nagpapanggap na may kasamang ibang babae para mainggit ka, para ikaw ang unang hindi makatiis at hanapin siya. Luma na ang taktikang iyan. Nagtawanan ang lahat. Bahagya lamang bumuti ang mukha ni Liu Ruyan. Ang dating magandang pakiramdam ay nawala dahil sa tawag na iyon. Kumunot ang noo ko ng may inis. Nakita ito ni Yui at nagtanong, ano ang maganda sa Liu Ruyan na iyon? Ang gulo niya na bago ikasal, at imposible na maging tapat siya sa iyo pagkatapos ng kasal. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Nagtataka akong tumingala. Kinuha ni Yui ang kahon ng sigarilyo sa bedside table, kinuha ang isa at iniabot sa akin. Biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kung pag-uusapan ang pag-aasawa para sa negosyo, hindi masama ang pamilya Yu kaysa sa pamilya Liu. Yuzong, ano ang gusto mong sabihin? Sinulyapan ako ni Yui. Alam kong gusto mong makuha ang proyekto sa pagpapaunlad ng East District, ngunit mahirap itong makuha mag-isa. Kung magpapakasal tayo at magtutulungan, mas madali itong makuha. Kumpleto na ang aking katinuan. Tanong ko, ayon sa kakayahan ng New Corporation, kaya nilang gawin ito ng mag-isa.
Bakit kailangan mo akong bigyan ng bahagi? Marahil dahil sa iyong mahusay na trabaho kahapon. Tinaasan niya ako ng kilay, puno ng panunukso. Bahagyang gumalaw ang aking labi. Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-iisip, kusa kong inabot ang aking kanang kamay. Maligayang pagtutulungan. Makalipas ang 40 minuto, lumabas kaming Yuyue mula sa tanggapan ng Civil Registrar. Nakita ko ang red book sa aking kamay at parang nasa ulap pa rin ako. Bigla siyang nagsalita, halika na. Ha? Pupunta na ba tayo sa kliyente ngayon? Tinaas ni Yuyue ang kanyang kamay at inayos ang kanyang buhok, at bahagyang umiti, ano ang iniisip mo? Siyempre, mag-honeymoon tayo. Nagpalit kami ng kagamitan sa paglangoy at sumisid sa asul na tubig ng dagat, nararamdaman ang misteryo at ganda ng karagatan. Magagandang corals at mga isda na abot kamay lang. Nagbigay ng senyas sa akin si Yuyue at sinabing sundan ko siya. Sa isang tiyak na lalim, tumingala ako at nakita ang isang underwater starry reef. Pagkatapos naming umakyat, sinabi sa akin ng staff na nagri-ring ang aking telepono. Binuksan ko ang telepono at 10 mensahe ang lumabas. Magandang araw, Dean J. Ako po ang manager ng Fegi Suit Store. Kailan po kayo magkakaroon ng oras para mag-fitting ng suit? Magandang araw, Dean J. Ako po ang ng wedding planning. Anong uri po ng bulaklak ang gusto ninyo? Para maipadala namin. Magandang araw, Dean J. Nag-order po si Matthew ng isang diamond ring sa aming tindahan. Kailan po kayo magkakaroon ng oras para subukan? Maaari pong i-adjust kung hindi tama ang sukat. Suit, bulaklak, sing-sing. Habang binabasa ko, lalong kumunot ang noo ko. Na-expose ang phone number ko. Sa oras na ito, muling nagring ang telepono. Tiningnan ko ang screen ng telepono at nakita ang tawag mula kay Liuruyan. Agad siyang nagtanong, saan ka pumunta? Ang dami kong tawag, hindi mo sinasagot. Sabi ng kumpanya, nagbakasyon ka ng 1 buwan. Saan ako pumunta, ano ang pakialam mo? Huwag mong kalimutan, naghiwalay na tayo. Hindi nag-abalang sumagot si Liuruyan. Sa halip, umiti pa siya. Hindi ba't dahil nagdaos ako ng kasal kay Fuyanji, kaya ka nakipaghiwalay sa akin? Magdaraos din ako ng kasal sa iyo. Dapat. Natanggap mo na ang mga mensahe at tawag, di ba? Tingnan mo kung anong suite at venue ang gusto mo. Wala akong masabi. May sakit ka ba? Kahit hindi ko nakita ang kanyang ekspresyon, naiisip ko kung anong mukha ni Liuruyan nang marinig niya ang sinabi ko. J. Bochang, dahil sa kasalan, nakikipaghiwalay ka sa akin. Ngayon ay pumayag akong magdaos ng isa pang kasal sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Hindi ka ba busog sa cold treatment? Sabihin ko sa iyo, ito lang ang pagkakataon. Kung ayaw mong magpakasal, huwag kang magpakasal habang buhay. Sinabi ni Liuruyan ang 3 mabuti sa kabilang linya. J. Bochang, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang tumanggi. Huwag kang magsisi. Baliw. Naghiwalay na tayo. Huwag mo na akong tawagan. Kung sino ang gusto mong pakasalan, pakasalan mo. Nagpalit ng damit si Yuyue at nagtanong, tawag ba ni Liuruyan? Huminga ako ng malalim. Akala niya nagagalit ako dahil sa kasal, kaya gusto niyang magdaos din ng kasal sa akin. Paano ba ako? Naging bulag at nagkagusto sa babaeng ito dati. Ngumiti si Yuyue, hindi sumagot. Sa sumunod na buwan, pumunta kami sa Iceland para tingnan ang misteryosong Blue Ice Cave at sumakay sa hot air balloon sa Turkey. Sa araw ng aming pagbalik, niyaya ako ni Guchen na lumabas. Nakita ko ang mga bakas ng kagat na iniwan ni Yuyue sa aking liig kagabi. Kumuha ako ng jacket sa aparador at sinuot. Pagkaupo niya, mabilis siyang uminom ng 2 baso ng alak at nagreklamo, galit na galit ako. Nababaliw na si Liuruyan. Pinaupahan niya ang lahat ng electronic screen ng mga malalaking gusali sa Beijing at pinag-record ang mga A-list celebrity ng birthday greetings para kay Fuyanji at ipinapaulit-ulit pa ng 1 buwan. Hindi ba niya inisip ang pakiramdam mo? Kinuha ko ang baso ng alak at kalmadong sinabi, kinasal na ako. Hindi naniwala si Guchen sa simula hanggang sa nakita niya ang marriage certificate. Yuyue, paano mo siya nakuha? Wala si Liuruyan sa kalingkingan niya.
Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang kinasal ka kay Yue. Agad na nawala ang kanyang galit. Dapat ipagdiwang ito ng maayos. Libre ko ngayong gabi. Hindi magaling uminom si Guchen. Pagkatapos ng ilang bote, nahihilo na siya. Binaba ko ang baso ko at sinabi, dito ka lang, kukuha lang ako ng pampagising na tsaa para sa iyo. Sa pasilyo, nakasalubong ko si Liu Roxu. Masigasig siyang lumapit. Kuya, sa wakas ay dumating ka. Nandoon si Ate Ruyan sa room 6. Malamig akong sumagot, wala na kaming relasyon ni Liu Ruyan. Simula ngayon, pangalan ko na lang ang itawag mo. Mag-enjoy kayo. Inakala ni Liu Roxu na galit pa rin ako at inalo ako, totoong sobra ang ginawa ni Ate Ruyan. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon na humingi ng tawad ng personal. Nandito kami sa room 6. Mauna ako, kuya. Halika na lang mamaya. Para makabalik sa room 3, kailangan kong dumaan sa room 6. Narinig ko ang pamilyar na boses, kaya tumayo ako sa labas ng pinto at sumilip. Sa siwang, nakasandal si Liu Ruyan sa sofa ng may kahinhinan. Si Fu Yanji ay abalang nagbubuhos ng alak sa tabi niya. Sinabi ni Liu Roxu sa kanya, Ate Ruyan, nakita ko si kuya sa labas kanina. Sinabi ko na hindi pa rin siya makamove on sa iyo. Hindi ko inakala na si Jay Bochang ay makakapagtiis ng matagal nang hindi ka kinokontak ngayon. Mabilis na nagpadulas ng dila ang assistant, 1 buwan lang naman. Sigurado akong narinig niya na nagpa-birthday si Ate Ruyan para sa ibang lalaki, kaya hindi na siya nakatiis at pumunta. Walang ekspresyon ang mukha ni Liu Ruyan, sino ang nagpauwi sa kanya? Naghiwalay na tayo. Tama na. Ito ang unang beses na hindi ka kinontak ni Jay Bochang ng matagal, di ba? Mag-ingat ka, baka lumaki ang gulo at hindi mo na makontrol. Nga, Ate Ruyan. Sa tingin ko, palayasin mo na lang ang lalaking ito. Para hindi na magalit ulit si kuya. Bumaling si Liu Ruyan sa tahimik na si Fu Yanji sa tabi niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Liu Zong, birthday ko po ngayon. Inalis ko ang aking jacket at itinulak ang pinto. Lahat ng tingin ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Ang marka sa aking lieg ay masyadong halata, kahit sa madilim na ilaw ng bar. Nakita pa rin ito ni Liu Ruyan. Bumangon siya ng mabilis. Idinilat niya ang kanyang mga mata, ano iyan sa lieg mo? Naalala ko ang sinadya ni Yu Wei na iwanang marka sa akin kagabi. Umiti ako ng may pagmamayabang at sinabi ng salita sa salita, kagat. Halik! Kinuha ni Liu Ruyan ang baso sa mesa at ibinato ito sa sahig. Malinaw ang galit sa kanyang mga mata. Sino ang gumawa niyan? Jay Bochang, talagang naghanap ka ng ibang babae sa likod ko, ha? May pakialam ka ba kung sino ang gumawa niyan? Liu Ruyan, ang isang karapat-dapat na ex ay dapat na parang patay na. Umiti siya ng malamig, Jay Bochang, kung kokontakin pa kita ulit sa hinaharap, aso ako. Ininom ni Guchen ang pampagising na tsaa at nagtanong, bakit ang tagal mo? Muntik na kitang hanapin. Sumagot ako, may inayos lang ako. Kung hindi, palaging may mga langaw na lumilipad at nakakainis din. Halika na. Pareho kaming uminom kaya tumawag kami ng driver. Hindi nagtagal, ang estudyanteng lalaki na pinakasalan ni Liu Ruyan ay nagtapos at pumasok sa entertainment industry. Pagkatapos ng kaunting tagumpay, umupa pa siya ng Water Army para magkomento sa opisyal na account ng G Group, iba talaga si Liu Zong kay Yanjai. Handang magdaos ng kasal para sa kanya. Payo ko sa isang tao na makipaghiwalay na lang ng maayos at huwag na lang kumapit sa titulong fiant ni Liu Zong. Ang taong hindi minamahal ang siyang third party. Mamamatay ba kung papayagan si Liu Zong at Yanjai na magkasama? Ibinigay sa akin ng assistant ang tablet. Jizong, tatanggalin ba natin ang mga komento na nagpapalabas ng maling opinyon? Nagbigay ako ng utos, imbestigahan ang mga black material ni Fu Yanji at ibigay sa paparazzi. Pagkatapos, ipaalam sa mga media company na may pakikipagtulungan sa J Group na huwag siyang bigyan ng anumang resources. Opo, Jizong. Gagawin ko agad. Paano kung makialam si Liu Zong? Huwag mo siyang pansinin. Gawin mo lang ang inutos ko. Pagkalipas ng 1 oras, napuno na ang comment section ni Fu Yanji. Ikaw na third party, sige lang kung magtago ka sa likod, pero bakit ka pa naglakas loob na hamunin ang orihinal na biktima?
Ako ay kaklase ni Fuyanji. Sa panlabas, mukha siyang mabait, ngunit sa totoo lang, dahil mayaman ang pamilya niya, nangunguna siya sa pag-aapi sa akin sa paaralan. Marami akong peklat sa braso na dulot niya. Ako ang ni Fuyanji. Sa set, maliban sa mga eksena na kailangan siyang makita, lahat ng iba ay ako ang gumaganap. Sa tingin ko, ang pinakamababang uri ay si Liu Ruyan. Ilang araw na lang, nagpapalit na siya ng boyfriend. Ang ganitong babae ay matagal nang dapat namatay. Sa kabilang banda, sa opisina ni Liu Ruyan, Ate Ruyan, hindi mo sinasagot ang tawag ng little boyfriend mo. Malapit na siyang masira. Sa pambabash ng mga netizens. Si Ji Bochang ay may parehong personalidad pa rin, maliban sa iyo, siya ay naghihiganti sa lahat. Hindi sinagot ni Liu Ruyan ang tanong ni Roxu. Tanong niya, may tumawag ba sa inyo si Ji Bochang nitong mga nakaraang araw? Nagpalitan ng tingin ang lahat. Wala. Sinasadya mo bang itaas si Fuyanji para lang ma-provoke si Ji Bochang? Sa tingin ko, mali ang plano mo. Ang usapin mo at ni Fuyanji ay kumakalat. Nagtawag ba sa iyo si Ji Bochang kahit isang beses man lang? Ate Ruyan, kung talagang gusto mong makasama si Ji Bochang, magpakumbaba ka lang at tumawag. Wala namang mawawala. Kung maunahan ka ng iba, nakuli. Kahit ano. Kung gusto niyang makipaghiwalay, hayaan mo. Hindi naman ako kulang sa boyfriend na gaya niya. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Guchen. Nakalimutan kong sabihin noong gabing iyon. Kumakalat sa bilog na gustong-gusto ni Yuyue ang babae. Hindi naman siguro totoo yan, di ba? Nakita ko ang mensahe. At napangiti ng walang dahilan. Hindi pa ako nakakapag-reply, may anino na bumagsak sa itaas ko. Gustong-gusto ko ba ang babae? Nilingon ko at nakita ang nagtatakang tingin ni Yuyue. Wala akong masabi. Subukan ulit ngayong gabi. Tingnan natin kung sino talaga ang gusto ko, lalaki o babae. Bago ko pa namalayan, nahila na ako ni Yuyue sa kama. Hindi ko alam kung dahil sa alak, ngunit napansin kong napakaganda ni Yuyue ngayong gabi. Nang umabot sa sukdulan ang pagnanasa, umupo siya at kinagat ang aking balikat. Malakas ang ulan sa labas ng bintana, at ang loob ng bahay ay puno ng sensual na init. Ang telepono sa bedside table ay patuloy na nagriring ng walang pagod. Matapos ang isang beses, kinuha ni Yuyue ang telepono at tiningnan. Kay Liu Ruyan. Sasagutin ba? Umiling ako. Bochang, parang lintas siya, ayaw kanyang bitawan. Naramdaman ko ang sakit sa puso. Kung gayon, ikaw na ang sumagot. Hindi ko alam kung ito ay aking guni-guni lamang pero nabasa ko ang kahulugan ng nagtagumpay sa kanyang mga mata. Pagkasagot pa lang ng telepono, dumating ang lasing na boses ni Liu Ruyan, Ji Bochang, lasing ako. Sunduin mo ako. Nitong mga araw, ang dami ko ng ginagawang kalokohan, bakit hindi mo pa rin ako pinansin? Si Yuyue ay humalakhak, ako ito. Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo, pagkatapos ay narinig ang pagingit-ngit ng ngipin ni Liu Ruyan at sinabing, Yuyue, wala kang hiya. Naging kabit ka na, matuwid pa rin ang loob mo. Kami ay legal na mag-asawa. Ikaw naman, bakit mo tinatawagan ang asawa ko sa hating gabi? Impossible. Bigla siyang bumaba ng tono, Bochang, sunduin mo ako, okay. Hindi na tayo mag-aaway. Kinuha ko ang telepono. Liu Ruyan, naliwanagan na kita. Ikaw ay aking dating kasintahan lamang. Si Yuyue ay yumakap sa akin ng may kasiyahan, at hinalikan ako sa pisngi, hindi binigyan ng pagkakataon si Liu Ruyan na magsalita, direkta kong pinutol ang tawag. Sa kabilang banda, sa bar, si Liu Ruyan ay nanatili sa isang posisyon mula nang putulin ang tawag. Ang mga katulong at kasama sa paligid ay nagpapayo sa kanya. Sa tingin ko, si Ji Bochang ay talagang hindi na babalik sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, hindi mo rin naman siya masisisi. Sobrang kalokohan ang ginawa mo nitong mga nakaraang taon. Kung palihim kang nakikipag-date, okay lang, pero bawat beses ay kailangan mong gumawa ng malaking ingay. Kung ako si Ji Bochang, matagal na kitang iniwan. Hindi na aabot sa ngayon. Kung hiwalay, hiwalay na. Gayunpaman, hindi mo naman gusto si Ji Bochang. Hindi nagsalita si Liu Ruyan. Kinuha niya ang susi ng kotse at umalis. Ang mga nasa likod niya ay humahabol at sumisigaw, lasing ka, hindi ka pwedeng magmaneho.
Tapos na, hindi na makita. Malamang ay pupunta siya kay Jibo Chang. At nandoon din si Yue, hindi ba't magkakasuntukan ang mga iyon? Jibo Chang, gusto kong mag-post sa Moments. Sa puntong ito, si Yue ay parang ibang tao kumpara sa dati. Sobrang kaakit-akit. Parang ginabayan ng kung anong puwersa, tumango ako. Pagka-post pa lang ng 1 minuto, maraming tao sa bilog ang nagpakita ng suporta, binabati kita sa wakas na nakamit mo ang iyong hangarin. Pero alam ba ni Jibo Chang na nililigawan mo siya sa loob ng maraming taon? Naku po! Ang taong ito parang pamilyar. Hindi ba ito ang fiancé ni Emil Liu? Anong nangyayari? Sumagot si Yue ng ilang mensahe, pagkatapos ay masayang nagpunta sa banyo para maligo. Narinig ang mabilis na pagkatok sa ibaba, nahulaan ko na kung sino ang kumakatok sa ibaba. Kinuha ko ang marriage certificate mula sa kabinet, simpleng binalutan ng tuwalya ang aking ibabang katawan at bumaba. Binuksan ko ang pinto, may ngiti ng kasiyahan sa aking mukha. Si Liu Ruyan ay nabasa ng ulan. Bochang, hindi na ako magluloko pa sa hinaharap. Magkabalikan na tayo, okay? Wala akong masyadong iniisip noon, sa tingin ko, isa lang naman iyon nakasal, hindi naman ganoon kahalaga, laro-laro lang. Pumwesto ako sa pinto. Ipinakita sa kanya ang marriage certificate sa aking kamay. Nakalista na ako, kulang na lang ang kasal. Sa araw ng aming kasal, siguradong imbitahan ko si Emil Liu na uminom ng alak. Bumaba si Yue mula sa itaas, nakasuot ng itim na strap top, yumakap sa akin, ditibni, so wala akong pangalan. Galit na galit si Liu Ruyan, nagingit-ngit ang ngipin. Kaibigan kita, tapos nagkakagusto ka kay Jibo Chang. Parang may narinig na nakakatawa si Yue, humalakhak siya. Hindi mo ba alam kung gaano karaming kalokohan ang ginawa mo? Tiniis ka niya ng 5 taon. Sa 5 taon na ito, unti-unti mo siyang itinulak palayo. Si Liu Ruyan ay nakatayo sa ulan, basang-basa ang kanyang mga mata. Bochang, lasing ako. Hatid mo ako sa bahay, okay? Nagsumpa si Yue at isinara ng malakas ang pinto. Dinikit niya ako sa pinto, sa labas ay naririnig ang malakas na pagkatok ni Liu Ruyan. Bochang, kailan tayo magpapakasal? Gusto kong magkaroon ng pangalan. Noong nag-engage kayo, ang laki. Nang ginawa ninyo, ang kasal namin, gusto ko mas maganda pa sa kanya. Hinalikan ko siya sa labi at sumagot, sige. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Liu Ruxu. Si Liu Ruyan kagabi, nang umuwi siya, nabangga ang kotse sa barrier. Buong harap ng kotse ay wasak. Buti na lang at hindi naman nasaktan ang buhay niya. Naka-confine siya ngayon. Kuya, pwede mo ba siyang puntahan? Ayaw niyang kumain, ayaw uminom, ayaw din makipagtulungan sa doktor na uminom ng gamot. Kailangan niya talagang makita ka. Nagtanong ako, ilang numero mo? Nagtaka ang kausap. Isa lang ito. Ibinaba ko at direkta kong binablacklist. Nangyari ang insidente kay Liu Ruyan, hindi niya hinanap ang mga magulang niya, hindi hinanap ang kasalukuyang nobyo, ano ang gagawin niya sa akin na dating kasintahan na kasal na. Ipinakita ni Liu Ruxu ang itim na screen ng telepono sa kanya. Ate Ruyan, si Jibo Chang ay talagang ayaw na sa iyo. Ngayon binlock na rin niya ang numero ko. Si Liu Ruyan ay nakatingin sa chat box na may madilim na mga mata. Walang sinabi. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon ng walang tao at umalis sa ospital. Isang araw, bumalik ako sa apartment para kumuha ng papeles, nakita ko si Liu Ruyan na nakaupo sa flower bed sa ibaba ng gusali ng apartment, nakasuot pa rin siya ng hospital gown. Nang makita niya ako, lumapit siya at tinawag ng maingat, Bochang. Pagod kong kinuskos ang aking noo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siguro dahil sa sakit, mukha siyang medyo mahina. Sinadya iyon ni Yue. Matagal na siyang may pagnanasa sa iyo. Gusto lang niyang maghiwalay tayo tapos siya ang papasok sa gitna. Naaalala mo ba noong nag-aaral tayo, may naglagay ng love letter sa bag mo at galit na galit ka? Si Yue ang taong iyon. Ano? Si Yue noong nasa paaralan ay napaka-cold. Ang lahat ay naglalakas loob lang na magbulungan ng 2 salita sa likod. Walang naglakas loob na lumapit para humingi ng contact information. Ang love letter sa bag. Ko ay inilagay pala ni Yue.
Inaakala lang niya na naiinggit ako na nakikipag-engage ka sa akin, kaya sinadya niya akong guluhin. So, ang ibig mong sabihin, pinilit ka niyang makipag-date kay Fuyanji. Pinilit ka ba niyang magdaos ng kasal? Ibinaba ni Liuruyan ang kanyang tingin, hindi sumagot sa paksang iyon. Bochang, nilagnat ako kagabi dahil sa ulan. Masakit ang pakiramdam ko ngayon. Pwedeng ba akong umakyat para uminom ng tubig? Hindi. Kasal na ako. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang tiyuhin ni Liu. Okay, tiyo, pupunta agad ako. Pagdating niya, sinampal niya siya sa mukha dahil sa pagkabigo. Ano pa ang ginagawa mo dito, nagpapahiya ka lang? Tingnan mo ang mga ginawa mo dati, wala na akong mukhang ihaharap sa mga magulang ni Bochang. Hindi ka pa alis? Tiyo, may ilang mahalagang pulong pa po ako mamaya, kaya aalis na po ako. Okay, sige, magtrabaho ka na. Aalisin ko agad si Yanyan. Magalang akong tumango. At tumalikod. Hindi ko inakala na pagbalik ko. Si Liu Ruyan ay nakaupo pa rin dito. Nakasuot siya ng manipis na hospital gown, ang mga taong nagdadaan ay hindi maiwasang tumingin. Siya ay walang pakialam na nakatitig lamang sa pasukan ng komunidad. Nang makita niya ang kotse ko na pumapasok, agad siyang tumayo. Huminga ako ng malalim. Ayokong pansinin siya. Nang maglakad ako pasulong, hinarangan niya ako. Kinuha niya ang kahon ng brocade na ibinalik ko. Ang singsing na ito, hindi ko kailanman naisip na ibibigay sa iba. Kukunin mo ba ito? Ngumiti ako. Binuksan ang telepono at naghanap ng litrato. Ito mismo ang selfie ni Fuyanji na suot ang singsing. Nagmamadaling nagpaliwanag si Liu Ruyan, iyon ay nang umalis ka noon, sinabi niya na gusto niyang makita, kaya ibinigay ko sa kanya. Sinubukan lang naman niya. Ayokong magsalita pa sa kanya, ibinagsak ang kanyang kamay at umakyat. Pagbalik ni Yuiwei, nakita ko silang nag-aaway sa itaas. Yuiwei, ano naman ang mas maganda sa iyo kaysa sa akin? Nangangahas ka bang sabihin? Kay Ji Bochang ang lahat ng ginawa mo. Ang pagtataksil ko ay may kinalaman din sa iyong mga panlilinlang, hindi ba? Ang proyekto sa East District ay isang bitag na sinadyang ilagay mo para sa kanya. Bochang, wag na huwag kang paluloko sa kanya. Si Yuiwei ay nag-aalalang tumingin sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pinagsama ang aming mga daliri. Ibinigay ang candy ng kasal kay Liu Ruyan, ang ika-8 araw ng susunod na buwan ay ang araw ng kasal namin ni Yuiwei. Malugod kang iniimbitahan na uminom ng alak. Pagbalik sa kwarto, si Yuiwei ay nanatili pa ring balisa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganito. Nagpaliwanag siya, may ilang sinabi si Liu Ruyan na totoo. Alam kong gusto mo ang proyekto sa East District, kaya sinadya kong gamitin iyon bilang dahilan para magpakasal sa iyo. Ang kanyang pagtataksil ay isa ring pagkakataon na sinadya kong ayusin. Hindi ako kasing ganda ng iniisip mo. Mahusay akong magmanyobra ng puso ng tao. Sabi ko, alam ko. Kung anong klase si Liu Ruyan. Kahit wala ka, hindi magtatagal pagkatapos ng kasal, magtataksil din siya sa huli. Nagulat si Yuiwei. Hindi ka galit sa akin. Umiti ako ng bahagya. Siyempre, hindi ako galit sa iyo. Dahil pinag-isipan ko ng mabuti bago ka pinakasalan. Tanging mga bata lang ang mag-iisip lang ng pag-ibig. Unti-unting lumuwag ang nerbiyos ni Yuiwei. Ang proyekto sa East District ay nagsimula ng maayos. Ang kasal ko at ni Yuiwei ay inihahanda na rin. Sa araw na iyon, habang ako ay nag-aalala kung gagamitin ang lahat ng tsokolate para sa candy ng kasal o maghahalo ng iba't ibang uri ng candy, isang mensahe ang lumabas sa aking telepono, ang iyong kaibigan ay nagla-live. Nagulat ako at pinindot upang buksan. Si Liu Ruyan ay nakaluhod sa lupa ng may kahihiyan, ang pantalon sa tuhod niya ay bahagyang nakikita na punit. Lumuhod siya sa bawat hakbang, sa bawat pagluhod niya, sasabihin niya, patawarin mo ako, Ji Bochang. Naalala ko noong nagsisimula pa lang ang relasyon namin, sinabi niya na kung isang araw siya ay magtataksil, siya ay luluhod sa bawat hakbang hanggang wala umauntain. Nang makita ang ganitong kakaibang eksena, tahimik ako ng 1 minuto, at mabilis na kinuha ang telepono para ilag siya. Dahil bihira lang makita ang nakakahiyang hitsura ng isifi ng Liu Group. Nag-ingay ang mga manonood, ang huling pag-ibig ay mas mura pa sa damo. Anong silbi ng pagpapanggap ngayon?
Hindi ba't nagpapalit siya ng boyfriend bawat ilang araw noon? Hindi pa matagal, mainit pa siya kay Fuyanji, ngayon naaalala na naman niya ang kabutihan ng kanyang fiancé. Ang asawa ni Jibo Chang ngayon ay mas maganda pa kay Ms. Liu. Mahabang binti, maliit na baywang. Tiningnan ko ang babae sa video, ang Hulao Mountain na iyon, kung luluhod siya ng ganoon, aabutin ng hindi bababa sa isang araw at isang gabi. Ang pinakamahalaga ay sobrang nakakahiya. Patuloy siyang nagsasalita ng patawarin mo ako, Jibo Chang, buong pagkatao niya ay parang baliw. Sa sandaling ito, tumawag si Liu Roxu. Jibo Chang, kahit sabihin na hindi ka pinahahalagahan ni Ate Ruyan, pero nilalagnat pa rin siya ngayon, hindi pa gumagaling ang katawan niya. Kahit na lang maawa ka sa kanya, tumawag ka naman sa kanya, okay. Nang asar ako, may oras kang tumawag sa akin, bakit hindi ka na lang magdala ng ilang tao doon, direkta mo siyang patulugin at ibalik sa ospital. Si Liu Ruyan ay patuloy na lumuhod sa bawat hakbang, hindi alintana ang tingin ng iba, hindi sinasagot ang tawag ni Numan, hindi nakikinig sa payo ni Numan. Walang magawa si Liu Ruxuy at ang kanyang mga kasama, kaya hinayaan na lang siya. Si Liu Ruyan ay nakaabot sa tuktok kinabukasan ng gabi, pagkatapos ay nawalan ng malay dahil sa pagod at inilikas pababa ng bundok sa pamamagitan ng helikopter. Nang matanggap ko ang tawag mula sa tiyuhin ni Liu, ako ay kasama ng aking ama na tinatapos ang mga detalye ng kasal. Bochang, wala talaga akong mukhang ihaharap sa iyo, tiyo. Pero gusto lang niya na makita ka. Wala kaming sinuman ang makakapagsalita sa kanya. Senyales ng aking ama na ibigay sa kanya ang telepono. Old Liu, ang anak ko ay ikakasal na ngayon, masyadong hindi maganda na puntahan ang anak mo. Ganito na lang, hayaan kong pumunta ang manugang ko. Magkakilala naman sila dati at magkakaibigan pa sila. Baka sakaling gumana. Bumuntong hininga ang tiyuhin ni Liu ay, kung dumating si Yuyuwei na iyon, baka lalong maguluhan siya. Hayaan mo na lang. Mabilis na sinabi ng aking ama, hindi mangyayari. Sabi ng matatanda, fight poison with poison. Kaya iyan na ang desisyon. Puntahan ko na si Yuyuwei mamaya. Sa ospital, naghihintay ako sa labas ng ward. Nang makita ni Liu Ruyan si Yuyuwei, parang magkaaway na nagtagpo, lalong nag-apoy ang kanilang mga mata. Yuyuwei, hindi ko inakala na mapagkakatiwalaan ako ng plano mo. Mula pa sa simula, pumasok na ako sa bitag na inilatag mo at hindi na ako makalabas. Sumagot si Yuyuwei, hindi mo makontrol. Ang sarili mo, sino ang sisisihin mo? Iyon ay dahil sa lahat ng panlilinlang mo, kung wala ang panlilinlang mo, hindi sana kami ni Bochang umabot sa puntong ito. Lumabas ako at lumibot, hindi ko narinig ang kanilang pag-uusap. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Yuyuwei sa kanya. Sa mga sumunod na araw, si Liu Ruyan ay hindi na nagpakita sa harapan ko. Ngunit nakita ko si Fuyanji ng ilang beses. Kuya Bochang, pwede ba tayong mag-usap? Habang nagsasalita siya, nakayuko siya, mahina ang boses. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagkakasalubong. Matagal siyang hindi nagsalita. Nang hindi na ako makapaghintay at handa nang umalis, siya ay nagsalita, nagdadalang tao si Liu. Uminom ako ng kape at sumagot, Gigi Fu, ano ang ibig mong sabihin sa pagpunta sa akin? Hindi naman siguro anak ko ang nasa tiyan niya, di ba? Nagulat na tumingala si Fuyanji. Siyempre anak ko. Pero ayaw niya ang bata. Pwedeng tulungan mo akong kausapin siya. Wala akong gusto, ibalik ko rin lahat. Nang ibinigay niya sa akin dati. Basta manganak lang siya ng bata. Ngumiti ako ng malamig at sinabi, Gigi Fu, mali ang nilapitan mo. Ako ay dating kasintahan, wala akong dahilan para kausapin siya tungkol sa ganoong bagay. At hindi mo na kailangan pang magpanggap sa harap ko. Sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang plano mo. Pagkatapos niyang manganak ng anak mo, kailangan mo pa ba ang maliit na regalo na iyon? Biglang lumuhod si Fuyanji sa lupa. Pero ngayon, ikaw lang ang nasa puso at isip niya. Kung wala ka, baka manganak siya ng bata. Lahat ng kaibigan niya sa paligid niya ay nagsasabi na ako ang exception. Ako lang din ang makakapagpaasawa sa kanya, hindi ba? Minsan pa nga, binigyan niya ako ng red string bracelet, sabi niya gusto niya akong itali sa kanya habang buhay. Masyadong maraming exception si Liu Ruyan. Maraming tao ang nakakuha ng kanyang exception dati.
Naisip ko ito at ng asar, Dingy Few, kung hindi ako nagkakamali, maraming tao ang nakatanggap ng red string bracelet mula sa kanya. Hindi makapaniwala si Fu Yanji. Impossible. Nagloloko ka lang. Lahat ng tao ay nagsasabi na ako ang pinakamatagal na nakasama niya. Nagloloko ka lang. Nangako ba si Liu Ruyan sa iyo na ang bracelet na ito ay para sa iyo lamang? Nagulat si Fu Yanji, pero hindi niya mapagkakaila. Tingnan mo, ayaw kanyang pagbigyan. Gusto pa sanang magsalita ni Fu Yanji, pinutol ko ang kanyang sinasabi, Dingy Fu, umaasa akong hindi ka na magpakita sa harapan ko sa hinaharap at huwag ka na ring pumunta sa kumpanya para hanapin ako dahil hindi talaga tayo magkakilala. Assistant, hatid ang bisita. Sa araw ng kasal, maganda ang panahon, maaraw at may hangin. Lahat ng kaibigan sa bilog ay dumalo. Congratulations! Akala ko si Liu Ruyan ang papakasalan mo, hindi ko inakala. Agad na pinuto ni Guchen ang kanyang sinabi at sinabing, araw ng kasal ni Bochang ngayon, anong pinagsasabi mo dito? Sa tingin ko, si Yu Wei ay mas maganda pa kay Liu Ruyan, hindi ko alam kung gaano karaming beses. Matagal nang hindi gusto ni Guchen si Liu Ruyan. Sa ganitong okasyon ng kasal, ayaw na ayaw niyang marinig ang pangalang iyon. Paumanhin, tingnan mo ang bibig ko. Umiti ako, hindi nag-alala. Maupo ka muna. Magsisimula na ang kasal mamaya. Ang lugar ng kasal ay inayos sa estilong Chino, malaki at maringal. Ang damit ng kasal ay ipinagawa ko talaga, ang marangyang panlabas na kasuotan ay binurdahan ng gininto ang phoenix, may suot na phoenix crown sa ulo, sa magkabilang gilid ay nakabitin ang gintong tassel. Ang phoenix crown at bridal cape ay nakalagay sa balikat. Dalawang pamilya ang nagkakaisa, isang kasunduan ang nabuo, walang hanggang pagmamahalan, magkatulad at tugma. Pagkatapos ng seremonya, nagpalit si Yu Wei ng damit pang toast. Ibinigay ni Liu Rukoy sa akin ang rosaryo na nakuha ni Liu Ruyan mula sa Wulao Mountain. Ngayon, si Ate Ruyan ay nagsisisi ng husto. Kung mababalik lang ang oras, sabi niya ay talagang pahahalagahan ka niya ng husto. Patuloy pa ring nagsasalita si Liu Roxu, hindi napansin ang masamang tingin ni Yu Wei. Umiti ako at pinaupo si Liu Roxu. Tinanggihan ko ang kanyang rosaryo. Sinabi ko sa kanya, huwag kang gumawa ng ganoong malas na bagay sa araw ng kasal ko. Nang siya ay lumabas, nakita ko si Liu Ruyan na nakatanaw mula sa malayo. Nang makita niya na hindi ko tinanggap ang kanyang rosaryo, punong-puno siya ng pagkadismaya. Malungkot siyang umalis kasama ang kanyang kapatid mula dito. Mula noon, hindi ko na nakita pa si Liu Ruyan at ang kanyang kapatid. Abalang buong araw, pag-uwi, si Yu Wei ay nakahiga na sa kama, hinayaan akong hubarin ang kanyang mga damit. Sa banyo, ang singaw ay nagpalabo sa aming mga mata. Niyakap ko ang kanyang baywang, idinikit siya sa aking dibdib. Bago pa man siya makabawi, ang sunod-sunod na halik ay bumagsak na.